Ngayon magkilaw tayo ngayon ng yellow pin, 'no? Sariwa 'yan, may tama pa ng pana 'yan, kaya sariwang-sariwa 'yan. 'Pag nagkilaw kayo dapat marunong kayo kumilatis kung sariwa ba o hindi. Pero mas maganda kung doon ka talaga sa fisherman para sureball ka na sariwa talaga. Ayan, hiniwalay ko yung karne ng yellow pin. Ayan. Tapos ginayat ko ng maliliit na lang, 'no. Gayatin mo lang siya, isang pirasong isda lang kasi ano lang naman, eh, ako lang kakain, eh. Ayan, ganyan lang kadami. Ayan, lagay mo siya sa bowl, huwag mo siyang hugasan ng tubig, budburan mo ng maraming asin. Asin, ayan, simasin mo, asin lang ang muna, walang huwag mo siyang hugasan ng tubig. Ito yung procedure ko 'pag nagkilaw ako. Yan, tapos betchin, ah, tapos paminta, ah, yan. Tapos mix mo muna. Tapos itabi mo muna. Gawa tayo ng ingredients niya. Luya, yan, yung siling mahaba. Yan, ito yung pinaka-special, yung dayap, tabon-tabon. Galing pang Iligan yan sa Mindanao. Sibuyas na puti, kalamansi, yan. Tapos sili. Yan na, gagayatin natin na bago yung isda, tinabi muna natin at binabad natin sa asin na hindi hinugasan ng tubig. Ayan. Gusto ko maraming luya kasi maganda sa kalusugan ng tao, ng katawan to. Yung sibuyas. Yung kinakain ko yung sibuyas na yan. Mahilig ako kumain ng ganyan. Luya. Ayan. Gayatin mo lang siya ng maliliit. Yung cube size lang. Ayan. Tapos siling mahaba. Ayan. Siling mahaba, gayatin lang din, nakatamtaman lang yung size niya. Para doon sa mga mahilig manghang. Kaya lang yung siling mahaba, mayroon kasi siyang distinctive na flavor, tsaka amoy. Kaya magandang isama sa kilaw rin siya. Ito na yung dayap natin, na galing pa sa Mindanao. Dala ng pinsan ko na si Reyna. Kaya special yan. Wala sa Maynila yung dayap na yan. Hindi siya kalamansi, dayap siya. Napakabango niyan pag may dayap. Ito yung kalamansi natin, oh. May dayap na, may kalamansi pa. Ang kalamansi naman natin, para magkaroon siya ng natural na asim, tsaka flavor na rin sa kilaw natin. Pero kung walang kalamansi, dayap lang, goods na rin. Pero ako, nilagyan ko ng dayap, ng kalamansi. Yan, tapos strainer natin, pigarat yung kalamansi sa strainer, para di kasama yung mga buto-buto. Ayan. Tapos, mga ilang praso, mga 7, 8, para masarap yan sa ganyan. Kasi pag puro dayap tayo, mahal kasi ang dayap dito sa Maynila, dito sa pag-deliver sa Maynila. Kaya ano natin ng kalamansi na lang. Tapos luya, luya ang sariwa. Ako hindi ko ginagayat ng malilit yung luya. Ang ginagawa ko sa luya, kinukudkud ko. Kasi paborito ko rin kainin yung luya, eh. Maganda rin sa kalusugan natin yan. Yan, kinukudkud ko siya para pinong-pino. Tsaka yung lansa ng isda talagang mawawala talaga pag na-mix mo siya ng ganyan. Yan, isang ganyang malaki lang, oh. Yan, sinasama ko sa paboritong kainin yan. Kaya luya at saka sibuyas, maganda sa katawan natin yan. Galing ako mag-prepare ng kilawin. Yan, kikiskisin ko yan, nakadurog na durog yung luya, na hindi naman yung durog na durog na tama lang din. Tapos yun na, habang itinabi natin yung isda natin na nakababad sa asin. Ayan na, kompleto na. Ito na lang yung ito pinaka-importante sa lahat. Yan yung tawag sa amin dyan, is tabon-tabon. Matigas yan na parang bato. Hiwain mo siya, tapos kukudkurin ng kutsara. Tabon-tabon ng tawag sa amin yan. In-research ko yan, napaka-effective pala niyan na pangpatay ng bakterya. Kaya maganda yan sa kilawin pag sariwa, fresh, patay yung mga bakterya dyan. Yan yung pampatay naman niya, yung properties niyan.
ng tabon-tabon na yan. Mayroon siyang scientific name na hindi ko na matandaan, pero nung ni-research ko, ang talagang trabaho niya is pangpatay ng bakterya. Kaya maganda yun sa kilaw. Kaya kung makakakita kayo sa iligan, walang kilawin doon na walang tabon-tabon at dayap. Kaya yan, babad mo siya sa suka. Pagkababad mo sa kanya sa suka, pigain mo, yung durugin mo siya para magkulay gata siya. Yan, nagkulay gata siya ngayon. No? Tapos, yun na. Yung isda natin na tinabi kanina, huhugasan natin siya ng suka. Huwag tubig. Yan yung isa sa mga procedure natin na kakaiba. Huwag kayong maghugas ng tubig sa isda. Puro suka lang. Mas maganda pampatay ang bakterya ang suka kaysa tubig. Kaya yan. Yan, ano mo muna, isa-isahin mo muna kung may mga natitira mga tinik-tinik para naman yung mga kakain hindi matinik. Yung mga tira-tirang mga matitinik, ipipili mo siya. Ngayon kung babalatan mo siya, matigas yung balat, pwede mo siyang tanggalan ng balat. Pero kung malambot lang yung balat, kayang ngat-ngatin, goods pa rin naman yun. Yan, hugasan natin siya ng suka. Yan, tapon natin yun na hanggang sa maging malinis siya tingnan sa pagkakahugas ng suka. Dato puti yung gamit natin dyan at matatapang yung mga dato puti. Ayan, at saka natural na suka yung mga dato puti, hindi yan chemical na suka. Ayan, hugas siya sa suka na galing sa pinagbabaran sa asin. Yan yung procedure ko. Ayan, tapos na naman. Ayan, hugas natin sa suka. Hugasan pa natin ulit sa suka para sigurado tayo na galing sa palengke yan, galing doon sa fisherman. Ayan na, kinalagay natin yung tabon-tabon natin na binabad sa suka rin. Yung gata niya, yung ano niya, katas niya. Ayan yun. Dinan nyo lang para mukhang gatas na siya. Mukhang gatas na siya tingnan, kulay puti. Kaya kaunting suka lang. Tapos ano yung ingredients natin kanina. Yan ang ingredients natin kanina. Ayan na. Mix na natin. Mix na natin. Yung sa ingredients natin, kaunting suka para maluto siya sa suka. Tapos siling manghang, siling pula. Yan yung pinakalas natin dyan, sili. Tapos, yun. Pwede mo siya nilagyan ng asin kasi kanina binabad natin sa asin yung ano, ayan, kaunting asin lang. Tapos paminta, tsaka kaunting bechin. Ayan na. Yan yung pinaka-finished product natin. Yan yung pinaka-finished. Tikman natin kung panalo ba yung lasa. Tikman natin. I-fix mo na natin. Yan. Yan, kung makikita mo yung luya nyo, maganda pagka ng himulmul ng luya. Ayun yung kompleto na. Mix na lang yan. Tapos maganda yan. I-rep mo na kaunti. Pwede rin kainin kagad. Walang problema. Yan, tikman natin kung panalo ba sa lasa. Natin. Yung ang sarap. Tama lang yung anghang niya. Hindi ko na inanghangan ng mabuti kasi may kakain pang iba. Tama lang yung anghang niya. Amoy, lasa, timpla, alat, tama lang. Yan yung finished product natin na kilawin gamit yung tabon-tabon at saka